Konsumisyon ba ang paghahanda ng pagkaing may nutrisyon? Hatid ng Food and Nutrition Research Institute ang solusyon. Menu ni Mommy. Magandang araw kaibigan, ito po mula ang inyong lingkod, si Josie Gonzalez po ng Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institute. Nandito na naman po ako upang talakayin at magbigay payo tungkol po sa pagkain ng street foods o yung mga pagkain na nabibili sa kalye. Sino po dito ang mahilig sa mga fishball? Ayan, kwek-kwek. Sa Pilipinas po kasi, tulad sa iba pang nating mga kapitbahay na bansa sa Asia, kasama na sa makulay na kultura ang pagkain na pagbili ng mga tinatawag nating street foods. Ang mga Pilipino ay mahilig kumain ng pagkaing kalye. Mapapaaman ito ng manok o ang tinatawag natin na adidas. Kasama din dito ang bituka ng baboy na piniritong mabuti sa mainit na mantika upang maging crispy at tinaguriang chicharong bulaklak. Naku, nakakatakam naman. Nandyan din po yung bituka ng manok at inihaw at pamilya sa tawag na isaw. Maging mga turista ay sinusubukan din kumain ng mga ito at their own risk. Ayan. Kaya nga lang, ang street foods ay sinasabi na hindi daw masustansya. Ang mga street foods vendors naman, ito po yung pinagbibiling pagkain ay sasabihin nila malinis, ngunit marumi din. Marami din nagsasabi na ito ay madumi, hindi maayos. Ayan. So narito ang ilang mga payo o gabay upang pag kumain tayo ay siguradong ligtas ang kinakain natin. So ano ba yung mga tips natin? Una, pumunta lamang tayo sa mga pinagkakatiwalaang food stalls. Diba? Marami naman talaga yung street foods pero piliin naman natin yung medyo maayos. Ano po? So may street food stall na nag-aalok ng mga safe at masarap na pagkain. Ano po? Alamin po ang mga ito. Hanapin natin yung mga ganyan. Tingnan natin. Tingnan natin yung mga food stall na may certificate kung po pwede lang. Local na board ng kalusugan o kaya yun, may certification. Lahat ng stall ng pagkain at restaurant sa Pilipinas ay dapat nakapost ang kanilang mga certification mula sa local na board ng kalusugan sa kanilang counter o dingding upang tiyakin sa mga customer na naglalabas sila ng malinis na pagkain. Importante po yung food safety. Sunod, pumunta naman tayo sa mga franchise food cart. Ang franchise food cart kasi ay nabuo dahil sa pangangailangan ng seguridad para sa mga malinis at mas ligtas na pagkain na nabibili sa kalye. Kahit nga po hindi tulad ng mga pagkaing madalas makita sa street food stall na nakakalat sa mga lansangan at mga bangketa sa Pilipinas, ang franchise food cart ay nag-aalok po ng mas ligtas na version ng siomai, isaw, tempura at fishball. Karamihan po sa mga franchise food cart na ito ay may kanya-kanyang sariling cooler at pati na rin po mga gamit pang luto o pang init ng pagkain kaya po mas malinis. Ang mga may-ari naman ng franchise food cart na to ay tinuturuan ng mga pangunahing kaalaman tungkol sa food safety ng kanilang mga kumpanya bago sila bigyan ng franchise permit. Kaya mas nakakasiguro ka na mas malinis at tama ang preparation ng pagkain sa mga franchise food stalls. Ayan. So iwasan din po natin ang pagbili ng mga inuming hindi nakabote. Yung tinitimpla po ang isang karaniwang sanhi para sa karamihan ng mga sakit ng tiyan pagkatapos ng pagkain ng street food ay ang pag-inom naman ng fruit juice at iba pang inumin na ginawa mismo ng may-ari ng food stall. Mahirap kasing malaman kung saan kinuha ng may-ari ang ginagamit niyang tubig. Hindi natin sigurado kung malinis ba to o madumi, tulad din ng mga ice o yelo na inahalo nila dyan. Halimbawa, tulad na lang na may mga may-ari ng food stall na nagtatabi ng isang malaking bloke ng yelo sa sahig at tapos dito pinuputol-putol ng ilang piraso. Pag kailangan na ang yelo na pampalamig, isasali na nila, di ba? So hindi mo alam kung nahugasan ba yon, madumi ba yon? Ayun. Dahil ang karamihan sa mga food stall na palipat-lipat ng lugar, minsan ang may-ari ng stall ay kumukuha na lang ng tubig kung saan-saan may malapit na mapagpupunan. Madalas, nakakuha sila ng kanilang tubig mula sa pinakamalapit na gripo kaya ito ay malapit din sa mga CR. Naku, baka hindi ito malinis na maaaring hindi ligtas inumin. Kaya ang pinakamainam na gawin ay uminom na lang tayo ng nasa bote o sealed na boiled water o yung mga tinatawag natin na mineral water o soft drinks. Kung talagang wala na talagang mabilhan ng inumin.
Diba? O kaya naman marami tayong mga iba pang inumin na nakabote na ngayon. So, ang panghuli natin tip, iwasan ang mga street food na karne kasi ito po ay madaling kapitan ng mga bakterya. Ang karneng street food ay isa sa pinakadelikadong pagkain na pinipiling kainin. Una, hindi mo kasi alam kung saan galing ang karneng ginamit. Pangalawa, hindi mo rin alam kung ito ay naluto ng maayos. Maaaring naglalaman ito ng iba't ibang mga uri ng parasites o bakterya na maaaring maging sanhi ng sakit ng tiyan at iba pang karamdaman katulad na lang ng salmonellosis, botulism at food poisoning. Diba? Minsan may mga tao nakakain ng kontaminadong pagkain na hindi agad nakakaramdam ng sakit kundi pagkaraan pa ng ilang buwan. Kasi ito po, depende po ito dun sa tinatawag natin na incubation period. Meron palang bakterya na ang tagal pa bago mag-manifest ang sakit. Tsakin na naluto ng husto ang mga binibili nating street food tulad na lang ng mga inihaw na karne, inihaw na baboy, ayan yung isaw. So ang pag-iwas sa pagkain ng street food o kung hindi man maiwasan, ang maayos na pagbili o pagpili ng bibiling street food ay nakakatulong para hindi magkasakit ng tinatawag na foodborne diseases. Sa tamang pag-iingat, maaaring ma-enjoy natin yung mga natatanging masasarap na pagkain maaari lamang matagpuan sa kalye ng Pilipinas. Ayan. Sana po may bago kayong natutunan ngayon. Nawa sa susunod yung pakikinig ay marami pa kayong matutunan sa akin. Kaya mag-iingat po tayo lagi. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ito po mula inyong kaibigan si Josie Gonzales po. Ang menu ni Mami ay hatid sa iyo ng Food and Nutrition Research Institute ng Department of Science and Technology. Para sa mga lutuin at pagkain puno ng nutrisyon, humingi ng recipe sa FNRI DOST, General Santos Avenue, Bicutan, Taguig City. O tumawag sa bilang 02-837-2071, Local 2287 o mag-email sa mvc@fnri.dost.gov.ph. Menu ni Mommy.